Sagittarius, ito na po yung monthly reading ninyo. Ito yung May 2026 forecast reading. Ano yung mga messages, mga dapat malaman. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus or Cross Watchers. Lahat po kayo ay welcome. Kung gusto nyo manood dito sa reading ni Sagittarius. Kung kailan man po dumating sa inyo itong reading ko, lahat naman din ng reading ko rito ay timeless. So maraming salamat po sa inyong suporta, pagsubaybay, lalo na dun sa mga matatagal dito and welcome din po dun sa mga bago. Don't forget to follow or subscribe. Kung makaka-relate kayo, pa-comment na lang, pa-like, or pa-share. Thank you rin po dun sa mga generous na nag-avail ng membership subscription, papadala ng stars, super thanks, papadala ng gifts sa akin, at mga nakaka-touch ng mga messages in comments. Oops! Yung mga gustong mag-avail po ng exclusive perks sa akin, pwede po kayong, the only way na maka-avail kayo sa akin ng exclusive perks, etc. is mag-avail po kayo ng subscription sa aking official FB page. Purple Teen, nag-iisa lamang po yung official page ko doon. Meta-verified, Purple Teen, may check sa dulo. Ganon din po yung Tinarkana ko na page. Meta-verified, may check po sa dulo. Okay, mag-ingat po kayo doon sa mga scammers na gumagaya sa page ko. I-add friend kayo, i-message kayo. Huwag kayong makipag-transact doon. Huwag kayong magpa-scam doon. Hindi ako yun, ha? Sa lahat ng platforms, hindi ko yun gagawin. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Kaya kung mag-inquire kayo, kayo pong mag-PM sa akin. Hindi po ako mag-reach out sa inyo. Okay? So, ilatag natin mga cards mo and then tignan natin yung mga numbers. Lahat ng numbers na lalabas. Kung mahilig ka sa numbers, kunin mo na lang yung mga numbers sa cards. Meron number 16, number 18, 25, number 6. Pwedeng umulit-ulit ang mga numbers. 24, 17, merong 5, 3, 4, 8, and wala, yun na yun. King to eh. So, yan. Sa mga zodiac signs na lumilitaw sa cards, no, baka may kaugnayan to sa situation mo or dun sa person na kadil mo. Pwede may mga air signs dito, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Actually, lahat. Meron kasing fire, may earth, may water, and may air. So, lahat ng elements na actually nandito. So, kahit na anong sign pa. Okay, magiging preoccupied ka. Ewan ko, merong something or someone na mag-occupy ng mind mo, Sagittarius, ngayong May. Minsan ito ay pag-express ng iniisip mo about something or about a situation or about someone. Pwedeng someone is thinking about you, imagining you, or vice versa kung ikaw man yung nag-iisip dito sa tao na to or nag-i-imagine dito sa tao na to. Okay? Kasi kung titignan ninyo yung card na yan, parang ini-express niya yung thoughts niya. Diba? Parang nag-iisip siya, tapos dun sa imagination niya, ginawa niya yung painting or portrait or drawing niya. So yun, it could be na itong mga iniisip mo na to, pwedeng mga ideas na bibigyan mo ng buhay or i-express mo yung mga iniisip mo na yan or mga ideas mo na yan. Okay, it could be fantasies, it could be imagination, daydreaming, alam mo yun, about something or someone. Pero, for sure, parang magiging laman ng isip mo yung bagay na yan, situation yan, or tao na yan ngayong May. Okay.
So, may mga bagay dito na related sa anak or sa someone who's younger. If you're dealing with a person, pwedeng merong malayo ng agwat ng edad kasi yung isa halos anak na, parang pamangkin, parang anak na lang. Tapos yung isa parang tita. Kaya kung may kadil ka na person, actually pwedeng yun yung person na iniisip mo, yung person na nag-iisip sa'yo. Pwedeng malayo yung agwat ng edad ninyo kung ito ay kakonect mo, no? Pero kung hindi naman ito romantic, pwedeng this is tita energy. Alam mo yun. Meron ditong energy ng bata na maaaring yun yung iniisip mo, naalala mo, or namimiss mo. Pwedeng anak mo yan, ewan ko. Or pwedeng something about your childhood. Okay? Oo. Could be memories, childhood memories. Or a favorite na, kung particular yan, about your childhood, something na favorite na toy mo nung bata ka, like ito, pwedeng iba sa inyo, a particular toy or stuffed toy na maaaring naaalala mo nung kabataan mo, hindi ko alam kung anong relate mo, basta nakita ko lang dyan. Pero child kasi is about innocence, child kasi is about pagiging pure, pagiging, pagiging inexperience, no? Kasi di ba pagbata tayo, wala pa tayong alam sa mundo, alam mo yun, doon pa lang tayo matututo. Pwedeng yan yung mga early stages eh. Kung relationship man yan, connection, or kung trabaho man yan, anumang situation yan ngayong may para sa'yo, pwedeng nandun yung nagsisimula ka pa lang, nangangapa ka pa lang, marami ka pang dapat na matutunan, alam mo yun. It could be, ayan, kagaya niyan, pwedeng yung iba sa inyo, baka may talent kayo, pagdating sa art, sa pagiging creative, pag-express ng, ayan, yung emotions ninyo. Pwedeng creative writing, pwedeng painting, pwedeng music, it could be a new hobby na sisimulan mo ngayong May, alam mo yun. And or parang kasi yun eh, parang yung hobby na yan, like pagpipaint, pagtugtog ng instrument, music, pwedeng doon mo nga, parang mo yun, parang stress reliever mo, doon ka naglalabas ng creativity mo, doon ka nagre-release ng mga stress, etc. Ano mo, pang-express mo ba? Outlet mo ba yun? Parang ganun. Wow, meron kang high honors. Uy, mabibigyan ka ng dito. Mabibigyan ka ng literal, parang standing ovation, alam mo yun. 21 gun salute by the way yan, nakikita yung image. So parang mabibigyan ka ng reward or merit dito, Sagittarius, sa isang bagay na gagawin mo ngayong May, na mai-impress sila sa'yo, o sa work man yan or kung saan. Mabibigyan ka talaga ng high honor dyan, appreciation, award, recognition. Ngayon, kung exams yan, mataas yung scores mo, baka maging top-notcher ka dyan. Basta alam mo yun, magiging mataas yung ranking mo dito Kumbaga, stand out ka, magta-top ka rito, alam mo yun. Kung ano man yung gagawin mo na yan. Wow! So, congratulations in advance, Sagittarius, kung ano mang achievement dyan, success, in flying colors ka dyan. O, diba? Ang bongga. So, palakpakan natin. Palakpakan na natin si Sagittarius ngayon pa lang. Kasi mukhang meron siyang, malupit na achievement.
Potion, remember to practice self-love daw, Sagittarius. This May. Alam natin, masipag ka. Alam natin, mapagmahal ka. Lagi mong pinaprioritize yung lahat ng mahal mo sa buhay, mga obligations mo, etc. Pero, huwag mo rin kalimutan yung sarili mo. Okay? Or baka naman masyado ka ng mapagmahal to the point na yung person na yun, minamahal mo siya, lahat na lang binubuhos mo sa kanya. Tapos binuhos mo na lahat, di ka na nagtira sa sarili mo. Di ba? Magtabi ka rin para sa sarili mo. O, pera man yan, pagmamahal, etc. Di ba? Flower, be honest with yourself. O, wag mong pikiin yung nararamdaman mo, i-express mo. Ito na nga yung card ng pag-i-express, di ba sabi ko nga? O, sabihin mo exactly ano ba yung nararamdaman mo, iniisip mo about a particular subject, matter, or person. Okay, o pwedeng feelings yan, pwedeng emotion yan. Ang importante is maging honest ka. O, pwede rin naman sa sarili mo yan eh, hindi sa pakikipag-deal mo sa ibang tao eh. Maging honest ka sa sarili mo. 'Di ba? Magpakatotoo ka sa sarili mo. Huwag mong i-deny yung totoong nararamdaman mo. Okay? Choice. Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Okay, huwag ka daw masyadong maging perfectionist when it comes to sa pagkakaroon ng tama or maling choice. Ang pinaka-importante dito kung paano ka magiging strong and flexible na ma-handle mo yung kung ano man yung kakaharapin mo at kung ano man yung outcome. Okay? It's not about kung ilan ang score na tama ka, mali ka pagdating dun sa decision na importante kung paano mo i-handle yung outcome, yung pinaka-situation itself. Okay? So, pagdating dito sa body, ito na naman, your body deserves your love. O diba, sabi dun, practice self-love. Tapos ito na naman, your body deserves your love. Oh. Hindi lang yung mga gamit, hindi lang yung mga ibang tao ang iniingatan mo. Siyempre, yung katawan mo rin, mahalin mo rin, ingatan mo kasi iisa lang din naman yan. O, iisa lang din naman ang puso mo. Diba? Kaya, ibigay mo yung puso mo dun sa taong worthy. At iwasan mo yung mga taong makakapag-break ng heart mo. Ganon din yung katawan mo. Oo, importante yung pera, pero importante rin yung health. 'Di ba? Ganon din yun kahit nakaipon ka ng milyones, tas nagkasakit ka, ganon din yun. So, learn yung balance, okay? Healthy balance ang kailangan. Ano pa? Wow, nakikita ko dito, maaaring magkaroon ka ng raise in pay. O, kasi nga nakikita ko dun, parang magpapakitang gilas ka or mai-impress sa'yo, baka, alam mo yun, baka makatanggap ka ng tip, makatanggap ka ng plaque of appreciation or medal, or even compliments like incentive or pera. Pero nakakakita rin naman ako ng opportunity when it comes to sideline business or sa pera mo or sa career mo. So overall, pagdating sa pera, sa career, wala naman akong nakikitang problem. Ang nakikita ko lang dito is about sa love life mo, which is nakakakita ako ng ghosting. Pwedeng may pagdi-disconnect dito, bigla na lang nang iwan sa ere, alam mo yon. Ayan. Oo, parang bigla na lang nanlamig. Pwedeng na bigla na lang mga abandon na ghost, nang iwan sa ere. Bigla na lang nanlamig, baliktad yung of wands. Parang nung una may spark, tapos all of a sudden, nagkaroon ng shift. Bigla na lang naging cold, detached, or bigla na lang naging dead ma energy. Yun yung nafe-feel ko.
So, wag mong pairalin yung emotions mo rito. Maging matalino ka, maging wise ka. Baka mamaya habulin mo pa yan, di ba? O sabi doon, i-remind kita uli, self-love, self-care. Mahalin ng puso mo, mahalin din ng katawan mo. Di ba? Sabi ko sa iyo kanina doon, isa lang yung katawan natin, puso natin. Kaya yung pagbibigyan mo ng puso mo, ng love mo, make sure na love ka rin. Hindi yung someone na iiwan ka lang, panandali ang init, biglang manlalamig, biglang mawawala, biglang iiwan ka. Hindi totoong love yun. Hindi mo deserve yun. Okay? So, gamitin ang kokote pagdating sa mga ganyang person. Okay? Oo, parang noona okay naman kayo. Okay yung pakitunguhan ninyo. Tapos bigla na lang nag-iba siya eh. Tapos bigla na lang parang iniwasan ka, no? Hindi na nagparamdam. Alam mo yun? Yung iba dito, pwedeng magkaroon kayo ng tampuhan or issue pagdating sa mga magtotropa, magkakaibigan, magbe-besties. Ayan. Pwedeng yung iba dito may pagtiwalag pagdating doon sa grupo or samahan ninyo or barkadahan ninyo. Baka may isang tumiwalag dyan. Pwedeng ikaw, pwedeng yung isang tropa ninyo yan o ka-member ninyo. O yung iba dito kung may banda kayo, baka mag-break yung banda ninyo. Like parang may isang band member na biglang humiwalay. Okay? Alam mo kung nag-expect ka dito sa person mo na magpaparamdam ito ngayong may hindi. Cold, silent treatment, ghosting ang nakikita ko rito, walang pagpaparamdam. Ayan o. Wala as in. Kahit wala kang mapapala dito sa person na to. O kung nag-expect ka pa ng chat niya, wala. O baka mamaya kahit scene mode, wala. Pahinga ka. Pahinga mo na lang muna, tantanan mo muna, tigilan mo muna to. Ito, kung hindi lang to sa love life mo nag-a-apply, hindi lang ito sa person na to, sa mga bagay, kung pagod ka na, magpahinga. Huwag mong i-burnout yung sarili mo. Sabi ko nga, yung healthy balance ang importante, alagaan pa rin ang katawan. Okay? Kung nai-stress ka na para sa iyong mental health, para sa iyong peace of mind, magpahinga ka, mag-pause. Pause lang naman ito eh, hindi ka naman totally titigil na forever eh. Pause lang. Kung kailangan mong magpahinga, alam mo yun, mag-disconnect muna for your sanity. Alam mo yung gawin mo yun. Okay? Kumbaga, mental break. Kung kailangan mo ng mental break or physical na pahinga, alam mo yun. Kailangan mo yan eh. Maglaylo ka muna dyan. Huwag ka rin mag-overthink. Pahinga mo rin. Oo nga, nagpahinga ka nga, nagbakasyon ka nga, isip ka pa rin naman ng isip. So, andun pa rin, na-stress ka pa rin, di ba? Naka-leave ka nga, nakapahinga ka nga, may tumatawag naman doon, nagpapasupport sa'yo sa trabaho, char. Di ba? Nangyayari talaga yung ganun. Closing message. Freedom. Sabi dito, look for patterns and habits that are holding you back. O, ano daw ba tong mga patterns na to, habits na to, na nakakapagpa-hold back sa'yo, Sagittarius? I-release mo na yung mga yan. Release the ones that bind you. Ano man yung nagtatali sa'yo, nagtatrap sa'yo dyan, i-release mo yan. Freeing your mind. O, di ba? Sabi ko nga, i-free mo muna yung mind mo. Yun yung sinasabi ko rito kanina. Freeing your mind from negativity will bring in a higher vibration of love and calm. Bathe in this light of goodness and you will soon release all that is not serving you. Release. Take note, ulitin ko yung linya na yon. I-release mo na. Release all that is not serving you. Affirmation.
I am free. So, pakawalan mo na yung sarili mo.